Nakakamiss na ngang kumain ng shawarma, pero since hindi tayo makalabas, eto at gagawa na lang tayo dito sa bahay. Meron naman ako mga ingredients sa ref, kaya naman simulan na natin. Dito nga sa kawali ay naglagay ako ng mantika, isinunod kong ilagay yung minced garlic. Isahin lang natin to ng saglit para lumabas yung aroma, and then isusunod naman nating ilagay etong ground beef. Sa high heat nga na apoy, igigisa lang natin etong ground beef hanggang sa lumabas yung kanyang tubig. At kapag nagbago na nga ang kulay, maglalagay na tayo ng oyster sauce, soy sauce, pepper, at brown sugar. Naglagay nga din ako dito ng kalahating beef cube. Hahalu-haluin lang natin yan. At kapag luto na at nag-caramelize na nga yung asukal, ay hahanguin na natin. So since ito ay nagmantika, ilalagay ko siya sa strainer para ma-drain lang yung excess oil, and syempre ayaw naman natin kumain ng puro mantika. Set aside natin itong karne at ngayon naman ay gagawin natin tong sauce. Dito nga sa bowl ay maglalagay lang tayo ng mayonnaise, tapos mag-a-add din tayo dito ng suka, asukal, asin, minced garlic, tubig, at paminta. Mix lang natin yan ng mabuti, and then dediretso natin yan dito sa strainer. So sasalain lang natin to mga para hindi lang sumama yung mga minced garlic at maging smooth yung ating sauce. After nating masala ito at itatransfer naman natin dito sa squeeze bottle. So meron nga ako ditong squeeze bottle na maliit. So sakto nga at hindi naman to mapupuno netong ating sauce. So tamang-tama lang, halos kalahati nga lang yung nailagay ko. Set aside lang natin ulit ang ating sauce at ngayon naman i-prepare natin etong mga gulay na ilalagay natin mamaya sa ating shawarma. In-slice ko na nga ang una dito yung ating white onions. Sinunod ko naman itong kamatis, pero bago yan ay tinanggalan ko muna ng buto. Same dito sa ating pipino. Ready na nga rin ang ating mga gulay, pero set aside muna natin yan dahil ngayon ay etong ating mga mini wraps ay papainitan lang muna natin dito sa kawali. 5 mini wraps nga lang yung ininit ko kasi ako lang din naman ang kakain. Ngayon naman, oras na para tayo ay mag-assemble ng ating shawarma. I-ready lang natin yung mga kailangan natin. Tingnan nyo naman yung ating nilutong beef. Sobrang dami talaga niyang oil kaya tinanggal ko. Ito lang nasa strainer ang inilagay ko. So sa pag-assemble naman ng ating shawarma, ito ay based lang sa mga nakikita natin. Diba nga kapag bumibili tayo ng shawarma ay nakikita naman natin kung paano nilalagay. Inuna ko ang ilagay dito yung mga gulay. Una yung pipino, tapos tinabi ko lang yung kamatis, and then yung ating white onions. Tapos ito namang ating giniling na karne. Di ko nga alam kung kailan to ilalagay cheese na to, pero nahuli na. Kapag umu-order kasi ako ng shawarma sa labas ay hindi naman ako nagpapalagay ng cheese. Before ko nga pala ilagay yung cheese ay naglagay muna ako netong ating white sauce. Tapos maglalagay din ako dito ng sriracha mayo para medyo may kick lang. Medyo maanghang kasi to, and then ayan yung cheese ay pinanghuli ko na. O diba, tingnan nyo naman guys yung itsura niya, parang bumili tayo sa labas ng shawarma. Honestly guys, napakasarap netong shawarma na to. Walang halong kemerut. Kalasa to ng shawarma ng letter T. Talaga naman, sinasabi ko sa inyo, kaya itry nyo to at hindi kayo magsisisi, promise yan. Eto nga guys, pagkatapos ko ng isa kong kinain ay dumalawa pa talaga ako. At hindi pa talaga natapos at nasundan pa ng pangatlo at pang-apat. Yes, opo, nakaapat lang naman akong shawarma kasi nga sobrang sarap niya, legit. At kung gusto nyo nga rin tong itry ay ilalagay ko na lang yung complete list of ingredients and exact measurements sa ating comment section.